Breaking news po mga kababayan, makinig ka SP Soto at Boying Rimulya nang malinawan kayo sa katotohanan ng katwiran ay patas sa Korte Suprema. Makinig po kayo. Lalong-lalo na nasa mataas na posisyon kayo. So ngayon mga kababayan, si SC or Senior SC Justice Leone nagsalita na. Pinaringgan itong nagmamagaling na si SP Soto at Boying Rimulya. Ito po mga kababayan, pakinggan natin dito kay The General's Viewpoint. Yari sila. Makinig po kayo SP Soto at Boying Rimulya. Masusulbak kayo dito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Bigwas ng Agila. Si Senior Associate Justice Marvic Lunen nagsalita na. Makinig ka, SP Soto. Ito, nagsasalita si Justice Lunen among employees ng Ombudsman. Ang ganda yung sinasabi niya na ang loyalty daw ng mga government officials, appointed man or elected, should be the people. Alam nyo mga kababayan, totoo ito. Kailangan sa tao. To the people, hindi sa mga kung ano-anong mga politiko. Nakita nyo naman itong si SP Tito Soto, naggaling-galingan. Na para bang pinapalabas niya na hindi patas ang Korte Suprema at binastos niya ito. Nasasabihin pa niya, binabago ng Korte Suprema ang saligang batas. At bakit binago ito at bakit binasura ang impeachment ni BP. At itong sinasabi niya papalitan ng saligang batas at itong si Boying Rimulya sinasabi niya ipapaimbestiga niya ang mga hustisya, itong mga hurado. Baka daw may nangyaring under the table. Nakita nyo mga kababayan, hindi ba ito pangbabastos sa hukom natin? Sila na nga lang ang nakikita natin na parehas na magpalakad or magbigay ng batas. Diba? Kanino kayo maniniwala? Kay SP Soto, kay Boying Rimulya? Yawa na, sabi ng mga tao mga kababayan. Hindi yung mga politicians. Huwag nating paboran ang isa. It's either one of the political groups. Hindi tama yan. It should be the people. Sinasabi kasi ng mga tangalista, bobolista, bayadlista, maletatista na ito mga hukom, mga 15 justice na pumirma sa impeachment, pro Duterte daw, mga DDS daw, DD shit daw. O tignan yung mga isip na mga itong mga tangalista na ito. Hukom yan. SP Tito Soto, makinig ka. Boying Rimulya. Ngayon mga kababayan, isi-search natin kung totoo yung sinasabi ni The General's Viewpoint. Yeah. Ganun din. Once nga na-appoint tayo, ang ating loyalty, hindi yung appointing authority natin. Loyalty should always be for the people. Wow, galing. Sana lahat ng government officials natin katulad mag-isip, puso't isipan, Justice Lunen. Aasin siya tayo, hindi tayo pobre. Pakinggan natin. Medyo mahaba-haba ito. Ito mga kababayan ha. Para malinaw, dito natin panoorin sa FB. Ayan na. Sinasabi ko sa inyo para malinaw. Nako po, yari na sila dito. Ito na si Justice Leonin. The executive and legislative branches. Our terms have a long-term vista, one that should not be anchored in the result in the political fray. Elected officials, on the other hand, though elected to better represent the interests of their constituents, have often proven otherwise. You know what makes a difficult case? It is not the difficulty in the principles and the law. It is the difficulty in what the result will be. Because we know that if the result favors one politician over the other,
we will always get the ad hominem attacks from everyone out there saying, because this is the result, you coddle this person. Whereas in truth and in fact, if you look at the principles, it is there for a reason. And it is there in order to maintain the rule of law and justice and for the long run. Okay. So, I guess you also have that feeling. Because once you choose who to prosecute first, sasabihin nila, bakit siya nauna? Hindi ito. So, kinakadal nyo yung hinuhuli ninyo. But in reality, you can only do some things initially and then go to the other. And some cases are more difficult to evolve and develop than the other. So I am confident that you here in the Ombudsman know what I mean. To be appointed allows a modicum of freedom from the current systems. We are given the privilege of thinking long-term and planning reform for the duration of our service, much like the SPJI. In theory, this unique position releases us, or is supposed to release us from the anchor of short-term politics. The office and the Ombudsman and the judiciary are responsible for bringing to justice those who violate the law, ensuring vigilance against abuse of power. We don the cloak as arbiters between the people and the justice system by guarding against impunity. The ordinary person cannot directly go head-to-head against these powers, which is where our duty comes in to tip the scales of favor. Oh, ayan, Tito Soto. Sana nakikinig ka ng mahimas-masang ka, sabi ng mga tao. Ang Korte Suprema hindi gaya mo na balimbing. Hindi gaya mo na urong sulong. Hindi gaya mo na bulagaan. Hindi gaya mo na artistahan ang ginagawa. May kinikilingan, may pinapaboran. Boyeng Rimulya, sana nakikinig po kayo ang Korte Suprema. Hindi gaya nyo na balimbingan. Yan kasi yung sinasabi ng mga tao. Nagbabasa lang po tayo mga kababayan. Ito sabi ni Cedric, pulong-pulong. Saan pa kami maniniwala kundi sa Korte Suprema? Alam nga naman kay Tito Soto na balimbingan, na pinupulot lang sa kangkungan ang kanyang kaalaman. Ang Korte Suprema nag-aral, nagsunog ng kilay para lang pag-aralan ng mga batas at i-interpret ang mga batas. Hindi porke magaling kang bumasa, marunong kang bumasa, kaya mo nang i-interpret ang batas. Hindi ganon. Hindi parang kumakain lang ng pansit sa pansitan. Pagkatapos mong nguyuin, ay alam mo nang i-interpret ito. Ang Korte Suprema, the final arbiter of the land. Yan ang susundin. Yan ang magiging batas. Ano man ito, labag man, o iyon ay tuwiran na kagustuhan mo, na panig ang kanilang desisyon sa'yo or hindi, dapat mong sundin, Tito Soto. SP, Tito Soto, makinig kang bulaga ka, sabi ni Pedring Santos ng Santa Maria, Bulacan. O yan, nayayari ka tuloy ng mga tao dito sa live ko. Tuloy pa natin. Justice in favor of the oppressed and marginalized. Always in our minds, we should not be thinking whether we should favor this political faction over that political faction. Our true principles are the people who are powerless, who face government on a daily basis, and who see the corruption daily. It is not a political faction over the other. Officials have been caught in corruption cases, signaling the need for intervention by institutions such as ours. Recent events have revealed the need to further strengthen our institutions, streamline our processes, and prevent delays in the administration of justice. Our role as vanguards of justice is now more than ever apparent, and we are called to respond at a crucial time in our justice system. However,
We acknowledge the factors which still weaken our independence. Appointed officers might become beholden to their appointers, fostering a sense of obligation. This impairs their judgments. I would always say, after you are appointed by a president, after you are appointed by the person that appointed you, your duty now is no longer to the appointing officer, it is to our people. Let me just share with you one of the first votes that I cast after having been appointed by President Pinoy was to cast that deciding vote, saying that President cannot remove a Deputy Ombudsman. Gonzales versus Executive Secretary. I reached the court, 7-7 sila. And I think they were thinking I would vote in favor of the administration that appointed me. That was one of my first votes, to vote against the administration for me. By the way, that case is also still very relevant to you. Gonzales versus Executive Secretary. O, kita nyo mga kababayan, di ba? Kaya akala kasi nila porke ina-appoint na ni Pinoy itong si Justice Leonie na ipapanig na kay Pinoy. O sana naiintindihan ng mga tangalista ito, bobolista. English ito. May chat GPT ha, chat GPT. Pwede nyong rephrase, pwede nyong sub-language ito ng Tagalog para maintindihan nyo. Kasi itong mga tangalista, bobolista, pinkilista, dilawantista, tototista, palominista. Galing-galingan, akala mo matatalino. Yan ang sinabi ng mga legal luminary ko. Mali daw ang Korte Suprema. Kaya ako, si Tito Soto, mas magaling na ako. Isa akong school, bukol one ball. Hindi mo na kailangang maging abogado para maintindihan ang mali at makita ang mali. Tama ako. Tama ako. Yan ang sabi ni Tito Soto na galing-galingan na bulak-bulan na 75 palokol ang grado. Sabi ni Marites ng Tambayan ng Santo Tomas. Aba, ang galing naman. Then there is the expectation, even within the judiciary and perhaps in the ombudsman, that when you are appointed, na dapat kayo nakakausap. To be nakakausap, ideally, means that the judiciary or the ombudsman can provide accessible justice to litigants, always listening to the burdens of those marginalized by the existing system. Ibig sabihin, dapat nakakausap kayo na mahirap. Sasabihin sa inyo, ang hirap po dito, ang tagal po namin, nakakulong kami, hindi namin ma-afford yung bail, ang tagal-tagal po yung schedule ng calendar. Yun po yung nakakausap. We weigh the scales of justice not just by the law but more importantly by social justice. However, there has always been the temptation in the halls of power that nakakausap means giving access to those already who are powerful. And that's the bad way that nakakausap tayo. Our original independent position within the framework of checks and balances is compromised by this factor. We are made vulnerable to the machinations of corruption that loom over other departments of government. Being aware of this, we must take stock of the powers vested in us, not by those who appointed us, but by the people whom we serve. Then there is the politics of fear. Fear is a powerful tool for getting people to do what you want. Almost synonymous with power itself, fear has been wielded by some to influence the actions of the masses, their allies, and enemies alike. We are turned against each other through fear-mongering, sowing discord and paranoia among even the best of us. The way fear works is simple. It targets an innate insecurity in an individual, our deepest motivations, our families, affiliations, affairs, desires, our tenure in public office, all of which can be brought to light through shaming us, can trigger fear. O, kita nyo mga kababayan.
Itong si Tito Soto kung ano na ang sinasabi niya. Tignan nyo, ang mga hukom natatakot din ito. Pero dahil nga sa tawag ng kanilang trabaho, sa tawag ng kanilang prinsipyo, dahil mga hukom sila, hindi sila pwedeng magkaroon ng kinikilingan. Hindi sila pwedeng maging utusan ng mga buhaya ng mga mafia. Hindi sila pwedeng daigin ng mga temptation. Alam nyo ba ang temptation, mga tangalista? Yung iba't ibang uri ng temptation. Yung mga, ang tawag dito, yung mga bumubulong. Yan, dapat panigan mo yan, panigan mo yan. Dapat, wag mong panigan yan, wag mong panigan yan. Yung mga namimigay ng pera ng mga politiko, yun yung mga temptation, mga pagsubok yan na matindi. Para gampanan nila ang kanilang trabaho, kailangan nakapiring kanilang mga mata. Di ba mga kababayan, yari sila dito, Tito Soto, ano na? Di bulaga ka ngayon. Fear as a political tool manufactures instability, threatening either our individual or our collective positions. For some, this means the fear of being stripped by the legal titles that we have, the power, the prestige, and the privileges that we enjoy. We see the politics of fear at work when political figures shy away from speaking truth to power because their allies might revoke their positions. Far too long have we been invested in our indebtedness to those who have brought us to where we are in life. Some bend over backwards to accommodate these patrons, turn a blind eye, and facilitate the ejection of political rivals. Kita nyo mga kababayan ko, Tito Soto, sana nakikinig ka. Dapat makinig ka ng makinig. Mga kababayan, makinig ka Tito Soto. Check natin Tito Soto, ang galing-galingan. Mga kababayan, Tito Soto, SC ruling. Tignan nyo mga kababayan, SC ruling. Tito Soto. Tito Soto. Para makita nyo lang mga kababayan ha. Para makita nyo lang ito. Para makita nyo ang pagkakaiba. Ito si Tito Soto. Na talagang naggaling-galingan ito Galing-galingan Wala namang alam. Diba nakakabwisit lang kasi mga kababayan. Sabi ng mga tao na itong si Tito Soto hindi naman abogado. Galing-galingan. Mga kababayan, diba? Akala mo nakapag-aral, kala mo ang taas ang pinag-aralan napulot lang naman ito sa Itbulaga. Di ba mga kababayan ko, saan ka nakakita? Tignan nyo ito galing-galingan mabibwisit kayo ito po. We can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Pag-uusapan lang yung issue niya. We can do is meet with them. I mean, Congress, Di ba mga kababayan na, House of check natin. Representatives. Okay. Pag-uusapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Kita nyo. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo, decades. Baka nga, it will take years, mga retirement, bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon natin. Kung hindi nila ako, ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pagka ganyan ang usapan, payag na ako. Dati nga madali, sapagkat yan talaga nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3, na sinatawag nilang option 2, na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Di ba dati nga, prayer lang, finorward na Di ba? Sapagkat meron ng 1/3 na nakapirme. Hindi pwede magtagal. Kaya nilagay yun dun bakit natin pahihirapin ngayon? Katulad ng ginawa ngayon, at humihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. Kita nyo mga kababayan.
O, ano masasabi nyo? Kanino kayo maniniwala dito sa school bukol na ito? Na hindi naman nakapag-aral ng abogasya, na hindi naman nakakaintindi, nagbabayad lang ng legal luminary para ipaintindi sa kanyang mga letra by letra para ma-interpret or sa interpretation ng batas. Eh syempre, papanig yung legal luminary niya, bossing niya ito eh. O mga kababayan, kayo na ang umusga. Justice Leonin o dito kay School Bukol, dito kay Boying Rimulya. Mga kababayan, sa ngalan ng patas na pagbibigay ng reaction na ito, sa bending dalo o dito sa tunay na nagpapatupad ng batas, na nakapiring ang mga mata, na walang mga amo, na hindi naiimpluwensyahan ng sino mang matataas sa opisyal sa gobyerno. Kanino tayo tatakbo? Sa school bukol na ito, dito sa Korte Suprema. Para maramdaman natin na mayroong umiiral na batas. Kayo, mga tangalista kayo. Nakikita niyo yung daliri ko. O, nakaturo mga tangalista sa inyo. Mga tangalista. Minsan nakakabwisit kayo eh. Di malaman kung saan kayo eh. May Korte Suprema tayo, dyan tayo maniwala, hindi sa school bukol na yan. At kung kani-kanino mga bonjingan yan, kung hindi kani-kanino mga school palakol, dibulakbol, kayo walang nangyayari sa Blue Ribbon Committee. Yan ang sinasabi ni Senador Marcolete. Para bang may tinatago ang Blue Ribbon Committee na pinagtatakpan nila ang kanilang mga kaibigan, nililihis ang tunay na salarin ng mga mastermind. O, kayo na mag-comment for transparency, for a better democracy. Shout out po kay Mr. Gaspar Beltran at sa lahat po ng mga nanonood po dito sa ating YouTube channel. Mabuhay po kayo. Salamat po mga kababayan sa inyong mga suporta. Ako si The Wonders Philippines. I-comment nyo po kung taga saan po kayo. Salamat po ng marami. I-like, i-share po at subscribe po ang ating YouTube channel po.